Magandang hapon mga boss. Sabado ngayon, September 6. Dito po tayo sa area ng talungan ng ano natin, supplier. Ito po yung talungan niya. So 9,000 na puno. Bata pa po. June tinanim. So June, July, August, September, magti 3 months pa lang po ito. Kaya lang medyo hindi na manage ng may-ari sa sobrang lapad. So hindi na kayanan sa manpower tsaka financing, kasi hindi naman ganun din ka mapera ang may-ari. So gusto natin tong tulungan siya na kung anong dapat gawin dito, kasi bata pa yung talungan niya. Sa 9,000 na puno ang na-harvest pa lang ngayon, sa 3 months from transplanting is nasa mga 200 plus kilos pa lang nakukuha niya, kasi ganun pa po ka baba yung puno. Medyo wala masyadong bulaklak yung ibang abono ang kulang nito. Yan po, talungan. Tapos kailangan din tong sprayan ng herbicide para yung mga damo mamamatay, para makasipsip ng abono sa lupa, nutrients sa lupa yung talong, para mamunga siya, para magbigay ng maraming bulaklak tsaka sanga. So ito po yung talungan na medyo malapad-lapad din talaga to. 9,000 na puno. Hindi lang na-manage ng maigi ng may-ari, kasi hindi pa siya ganito kasanay sa talong. Okay, tinuruan natin siya kung anong dapat gawin dito, paano mga fertilizer na gagamitin. Pero bago yung fertilizer, dapat sprayan muna talaga to ng herbicide. Yun doon yung bunga. Ito, tanggalin natin to, parang hindi nila nakita to. Ganun kalapad. Dito pa lang po to sa bandang side dito, tapos mas malapad yun doon sa kabila. Papakita ko po sa inyo. So para kay Boss Ran dito sa Zamboanga City, ang talong na pinapadala natin. So bukas, linggo, harvest, papadala natin to sa Zamboanga City. Kasi medyo marami yung requirement ng Zamboanga ngayon. Yung isang buyer pa lang naghahanap na ng 1,000 kilos na talong. Hindi pa natin kayang ibigay, kasi nga hindi ganun kadami ang nagtalungan. Meron man, yung iba parang konti lang din yung na harvest nila. Hindi kagaya nito na malapad, kulang lang. Pero bata pa po kasi, kaya hindi pa ganun karami yung bunga. Papunta dun sa taas, talungan to. So kung ganito karami po, 9,000 na puno,
kung maganda yung management dito, yung 30% po kayang-kaya niya po yan kunin na harvest. So ibig sabihin 30% po ng 9,000 na puno is kayang-kaya niya po yung 3,000 kilos na mag-harvest. Papunta pa po yan, naglalakad ako papunta pa po talaga yan doon dito. Ano pa po, nandun pa po yung iba oh. Sa pag-manage talaga to dito, parang hindi nahabol ng may-ari. Sobrang daming tanim, medyo konti yung harvest. Isa na dito, ang reason dito is yung pag-apply ng fertilizer, kasi medyo mabigat din po sa bulsa kung ganito nakalapad yung talungan. Ilang sako nang maubos natin dito mag-abono. Doon pa yung iba sa kabila, tapos dito may sapa. Lapad po ito. Tingnan na natin yung saan tayo galing. Doon. Papunta tayo doon sa taas. Yan, talungan pa rin po yan. Kailangan lang talaga sprayan ng herbicide to, kasi medyo kumapal na sa palaging umuulan, kumapal na yung damo, pero okay pa rin po yung talong. Wala po siyang damage sa ulan. Kulang lang po yung bunga, hindi lang maraming bunga. Yan, yung nakikita nyong green na yan, talong yan. Diyan po yung kubo kung saan nagsasizing kapag mag-harvest. So paakyat pa rin po tayo. Yan, talungan pa rin po yan dyan. Talong. Po. Yan po yung talong. Talong pa yan. Papunta doon sa taas. Hindi na akit doon. Kasi medyo pagod na yung ano natin pa. Umakyat. Yan po, daan yun papunta doon sa taas. Nandun yung kalsada, doon po maglo-loading na para isakay na po sa transportation. Yan, talungan po yan, talungan. Oh, batang bata pa po yung talungan. Kulang lang to sa management. So tutulungan natin to yung may-ari. Tulungan natin sa pag-manage dito. Tsaka konting financing para sa ano niya, sa fertilizer, kasi yun talaga importante dito. Gagamitan natin to ng ano, Yara Winner, kasi yun talagang pinaka the best sa ganito kalapad na talungan. Pag nakatikim ito ng Yara Winner na fertilizer, talagang dito natin makikita talaga dito ang bunga dito na magkakaalaman kung ilang
kilo talagang makuha sa 9,000 na puno. Tutulungan natin tong i-manage paano to, kasi sayang, kawawa yung may-ari. Malaki ang gastos sa starting, tapos parang hindi na siya nakasustain dahil sa bumaba yung presyo nung talong, tapos konti lang yung harvest niya. So syempre ang uunahin talaga yung survival natin, yung kain. Diyan talong pa rin po yan. Diyan, talong papunta doon. Malayo pa po. Malapad po yung area. Nasa 2 hectares. Estimate ko 2 hectares yung area. Tapos dyan yung nursery nila ng siling labuyo. Bukas to itatanim nila yung siling labuyo. So ito po, yan po yung talungan dito po. So talungan pa rin po ito. Yan, papunta pa yan doon sa taas. So papakita natin to kay Boss Randy, yung buyer natin dyan sa Zamboanga City, kung paano to matutulungan. So hanggang doon pa po talaga yan, nandyan pa medyo okay yung dito banda kasi maraming bulaklak. So yan po hanggang sa likod ng dyan, likod ng nursery na yan. Ito po yung nursery nila sa siling labuyo. Ito po yung mga seeds dito. Ganun po yan karami. Papunta po yan dun, punta dito. Tapos to talungan to. Tingnan nyo ang lapad ng talungan. Diyan po. So sayang po, medyo kinapos po yung may-ari. Tingnan natin kung paano natin matutulungan. Kakausapin natin si Boss Randy, yung buyer natin. Diyan po, talungan pa rin po yun doon. Papa-close up lang po natin. Talungan pa rin po yan dyan. Short sa financing yung may-ari sa sobrang lapad. So kinuusap tayo ng may-ari, pwede ba natin siya matulungan. So yan po, kakausapin din po natin yung buyer natin sa Zamboanga, si Boss Randy, para matulungan yung may-ari. So yun po yung area dito, yung naging natin ngayon, source ng talong. Hindi pa ganun karami, pero tutulungan natin para dumami to. So maraming salamat po. Sana ma-bless tayo dito. Tutulungan natin tong may-ari na to. So ganun lang po, hanggang dito na lang kasi medyo malayo pa po yun, malapad talaga yung talungan. Maraming salamat po, magandang hapon at God bless po sa ating lahat.